Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Rojando. Okay, sabi to ni Rod Nicolas De, good day po bro. Oy, good day po sa kanya. No, siguro nasa ibang lugar to. May tanong lang po ako. May nabasa kasi ako post ng protestante. Bakit hindi daw ginawang ikalawang pope ni Saint Peter si Saint John the Beloved? Nabuhay pa naman daw siya ng 30 years after na martir si Saint Peter. Salamat bro. O, Brother John Ray, pakisagot. Bakit daw bro? Bakit daw hindi napili na second pope si Apostle John ngayong buhay pa siya 30 years after namatay si Apostol Pedro? Okay, yes no, dahil ang pagpili ng Diyos kasi hindi naman po ayon sa kung ano ang gusto ng tao. No, mabasa po natin yan dito sa Roma 11 wait lang Romans 11:9, ito po ang sabi ng Diyos kung paano siya pumili, no? 9:11 yata, 9:11. Yan, ganito ang pagpili ng Diyos kasi kapatid, no? Hindi po ayon sa dikta ng tao o sa gusto ng tao. Di porket sila magkakasama, dahil siya apostol, dapat ang sumunod apostol din. Hindi ganun ang pagpili ng Diyos. Ito ang pagpili ng Diyos. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang pagpili ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Ang pumili ng mga papa, ang Diyos, hindi naman tao eh. Kaya kung ano ang reason ng Diyos, hintahin muna natin magbalik ng Panginoong Jesucristo. Itanong natin yan ulit, Bro Jando. No? Kasi hindi naman tayo Diyos na malaman kung ano ang paraan, no, ng pagpili niya sa Diyos. No? Ulitin natin dito, ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya ano man ang layunin ng Diyos, kung bakit pinili niya yung ikalawang papa natin rather sa mga apostol, ay Diyos na ang may ano doon, may alam, hindi na tayo. Bro Jando. From Ate Ana Linda Cruz, sabi niya, Bro JD, ayon sa mga Jehovah's Witnesses na si Jesus daw ay pinako sa poste at hindi sa krus. Brother John Ray. Brother Tata. Yung iba naman. Brother Tata, andiyan ka pa? Brother Tata. Tulog na yun. Sige yun. Brada, ano daw masasabi mo doon sa sinasabi ng saksi ni Yoba na si Jesus daw ay pinako sa poste, hindi sa krus? Yun ang problema, Brother Jando, dahil walang mabasa sa Biblia na si Kristo ay napako sa poste, hindi sa krus. So, yun ang aral nila sa So, ang batayan nila yung tao. So, kung tangnan natin tao is may vertical at horizontal pa rin. So, ang sa kanila lang, yung Galatia ba yun, Jando 3:13 ba yun, na si Kristo ay nabitay sa kahoy? Bitay sa kahoy. So akala nila kahoy lang mga basa, so hindi cross. So para sa kanila ay hindi cross si Kristo Paco. Isa yun sa mga batayan nila. Pero kung tingnan natin ang four gospels, Matthew, Marcos, Luke at saka John,
puro yun halos lahat yun nagpapatunay na si Kristo ay natapos sa krus. Yung mga Sabadista, Sabbath keeper na sumisigaw na hindi na sila sumisigaw na ipakto siya sa poste. Ang sigaw ng mga people power na mga Sabadista, ipakto siya sa krus. Yan lang, brother. At saka brota, kung titingnan natin dito sa Juan 9:16, ang sabi dito ni San Juan, then delivered to him, therefore unto them to be crucified. Ayan, no? Crucified talaga si Panginoong Jesucristo, no? Crucified, no? And they took Jesus and led him away. So, crucified talaga ang ating Panginoong Jesucristo. Kung sa kanila, yan, bro. Na-crucified, bro. Anong talata yan, crucified? John 19:16. Yan, naka-crucified talaga. O, yan, no? Sa KJV version, then delivered he him, therefore unto them to be crucified. O, crucified talaga. Yung question dyan, nasaan naman mabasa bro dyan do ang postified? kung nakapusti lang. Ha? Yun ang tanong natin sa kanila. Kasi sa Bible, mababasa natin yung crucified. Pag sinabi mong crucified mo dyan, naka-cross talaga yan. Wala namang cross na poste. So, crucified talaga. O, dahil may nabasa tayong crucified, saan naman natin mababasa yung postified? Brother Henry, nagmagasin pa ako sa saksi ni Jehovah, hindi ko lang saan ko nalagay. Yung nakalagay dyan, hindi naman si Jesus yung bitay sa cross as a poste. Hindi Jesus yon, ibang mukha yon. Sa kanilang picture sa kanilang image parang parang kakita, parang nakadyan sa poste. Pero hindi si Jesus ang image. So, posible, hindi si Jesus yung ibig sabihin nila. Dahil ang image na si Jesus. Bro, tatasan, ano po yun? San ba yung basihan ng mga yan? May mga nagtuturong ganyan eh. Inano lang sa poste, tapos tinali lang or something. Saan ba galing yung turong yan? Samantalang biblically, crucify him. So, ang dami crucify. Turo yun ni Charles Testrosil, ang founder ng Saksi ni Jehovah. Yan talaga ang tanong natin, Boy Angel. Dapat saan kaya yung postified him? Hindi, yung biblical reference nila, kung Bible ang ginagamit nila, saan ang basihan nila doon? Yung kung Bible ang pag-uusapan, Brad Tata? Yung Galatia 13, sa Bisaya, tinulo ang betayon sa krus. Paano yan sa Galatia 3:14? Oh. Ito yan sa Galatia 3:14 yun. No, basahin natin. Ito yung talaga nila, pinaka-reference nila eh. Galatia 3:13 yata, 13. May nakalagay poste? Hindi, kahoy. Sa Tagalog. Kahoy sa Tagalog. Tinan ninyo pinagbabago kasi nila eh. Ito, dinoble check ko yung mga talata. Sabi dito, pinako sa cross, kundi sa poste. Ito yung Greek ng ng unang Korinto 1:18. Ang nakalagay po dyan is stauro. Stauro. Cross, no? Hologos garhoto stauro. Alam naman ng mga saksi ni Jehovah na ang stauro ay cross. Aware sila dyan na yan ay cross. Pero, ayaw nilang tanggapin. Ngayon, ano ba ang meaning ng stauro? Ayan o. Stauro. An upright stake or a cross. Upright stake, a cross. Sa kanila kasi stake lang. Staka. Yun ang mali nila. Kasi dalawa pala. Hindi bro. Ano yan bro? Yung upright stake, an upright stake, a cross. So, siya yung cross, yung upright stake. Usage a cross. Stauros. Yun lang din yun. The cross piece. Stauros, the cross piece of a Roman cross. The cross beam. Latin patibulum. Placed at the top of the vertical member to form a capital T. This transverse beam was the one carried by the criminal Soter. So nakalagay talaga ang Stauros. So, yun yung sinabi ni Brother John Ray na John 19:16. Ang nakalagay is Staurote. Yun, Staurote. Sa crucified. Sa kanila kasi ang sa kanilang Biblia na New World Translation na nakalagay is impaled, tinusok. Siya ay nakatusok, impaled.
Parang barbecue. O parang binarbecue lang, impaled. Ngayon ang Greek nung Staurote 4717, yung sa nakalagay diyan is Stauro pa rin, Stauro or to crucify. Ang root word niya yan, Bro Jando. O to crucify. Literally Ayan, used Stauro of pa the rin. Romans crucifying Christ on a wooden cross. Crucify, Stauro, is also used figuratively of putting the old self to death by submitting all decisions or desires to the Lord. So, talagang binabago nila. Impaled, parang binarbecue lang. Kawawa naman ang Panginoong Jesucristo kung gano'n. Kung tinusok ang Panginoong Jesucristo, saan nauna, Bro Jando? Sa puwet. Yan ang Grabe malaking tanong. Balikan dyan, Brother Jando, ang may-ari ng cross yung mga Romans, di ba? Dahil ang Israel is under sa pagan Romans sa panangyaon. Yan ang dahilan sa kampong si Pilato sila nagdala ng reklamo at nagsumbong. Pero yun, kung ang may-ari ng cross ang mga pagan Rome, mayroon silang tinatawag sa Dictionary of the Bible yung ating batayan. Crucifixion was an oriental mode of punishment. Of punishment introduced into the West from the Persians. It was little used by the Greeks, but was employed extensively both of the Carthaginians and the Romans. Mayroon silang Romans, it is literature. Literature is described as a cruel, unfair punishment which was not inflicted on Roman citizens. It was reserved for slaves or for non-Romans who had committed heinous crimes such as murder, robbery, piracy, treason, and rebellion. Yan ang dahilan na si San Pablo hindi na katulad ni San Pedro na pako sa cross dahil si San Pablo is as a Roman citizen at yung crucifixion is inflicted lang sa non-Romans. So yan ang dahilan si San Pablo ay pinugutan nila ng ulo sa before modern times si Brian. So ano po ang kaso ng ating versus? Dalawa, yung treason at saka yung rebellion, ang sumbong ng mga Sabadista. So, yun, ang may-ari ng cross ay ang mga taga-Roma. Bakit sila sa Bisaya magbuot ng posting ang sa Roma is pag makakumit ng heinous crimes, ang national punishment nila, kumbaga, is crucifixion. Yun lang. Okay, ang sabi nito, sa Gawa 5:30 daw po, sabi nung JW. Sa Gawa 5:30, yung binitay sa kahoy. Siyempre, ang cross na ginamit, hindi naman gawa sa bakal yon. Natural, sa kahoy. Gawa 5:23? Basahin natin. 5:30 ng gawa. 5:30. Wait lang ating tinan yung mga sa nasabi ng Bible scholar. Basahin ko muna, Bro Jando. Ibinango ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus na siya ninyong pinatay na ibinitin sa isang punong kahoy. Yun. Ngayon, ibinitin naman talaga siya sa punong kahoy, pero in what way? Crucified nga, sabi ni St. John, crucified, hindi naman justified . Ito. Para patunayan na sila yung nagkakamali. Gumagamit ako na ngayon ng Protestant Bible scholar, hindi Catholic to para hindi bias, si Albert Barnes. Anong sabi ni Albert Barnes? Sa hang on a tree, that is on the cross. Napakaliwanag, that is on the cross. So, sa cross nga, yung tree dyan, cross yan. Hindi yan puno ng mangga. Pangalawa, kay Matthew Paul, hang on a tree. Ano yan? A tree or wood, which is rather mentioned than a cross. So, cross pa rin. Next, ano pa? Ito ay sino to? Sinong Bible scholar to? Ito ay si John Gill. Sabi ni John Gill, hindi yan mga Catholic. Hindi to Catholic, hindi ako gumagamit ng Catholic pagkasabing bias. Sabi dito,
had implicated his blood upon them, on their children, and were not content to put him to any kind of death, but insisted on his being crucified or hanged on a tree, that is stretched out upon the cross, which was both a painful and shameful death, to which they were manifestly accessory and therefore justly charged with it. Oh, pakisabi Ate Analinda, sinong Bible scholar ang nagsabi na yung tree sa sa Gawa 5:30 is not referring to the cross? Good evening, tanong ko lang ano ibig sabihin nitong nasa wall ng simbahan namin na link. Ay, hindi ko alam te, hindi ko nakapunta sa Pangasinan te. Oh, so yan ha, cross. Ano pa rito? Oh, ito na naman. Sino naman to? Ito ay Mayor. Oh, sabi ni Mayor. Ayan. The cross is here. Oh, Episilo. Ito no, ayan baka basahin ko to ha. Ito ay Episilo. Oh, ayan, Episilo to, itong Greek na ito. Itong parte ng Greek nito, yan oh. Episilo. Episilo on a tree. Oh, ano yon? Episilo on a tree. An expression well known to the hearers for the stake. The stake. Oh, yan oh. Ano yung stake na yan? Oh, Genesis 14:19, Deuteronomy 21:22, on which criminals were suspended. The cross is here, designedly so called, not because the stauros was a Roman instrument of death, but in order to strengthen the representation, because Episilo reminded them of the accursed. O yun. So, Episilo is also referring to stauro, cross. Nako. Matibay at talaga, hindi talaga poste. 10:30 na. May 18 verses na nagsupport na si Jesus ay na-crucified. 18 verses ha? Asay lang basahin ang isa. Matthew 5:5 sa kang akin na basahin. The angel said to the women, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. Oh, crucified, hindi yun na sa to Brother John Drake? Justified. Kasi may nabasa tayo biblically talaga, marami talaga crucified, Christ crucified. Kahit nga yung sumigaw ang mga Hudiyo no? Crucified him. Mula talaga nagsabi na justified, iposti nyo yan. Saka, bago tayo magtapos, 10:40 na, may tanong dito, ano daw ibig sabihin nito? Sino makapagbigay ng sagot nito? Mason. Mater Creatoris. Ano yan? Ay, Brother John daw. Wait lang. Si John Remiras. Ba't ngayon ka lang pumasok? 10:00 na. Ito talaga. Brother John daw. Yes, Ate Edna. Narinig niyo ba yung maingay dito? Hindi. Hindi. Okay. Kung pwede sana or kung available si Brother Wendell para masagot yan. Pero yung Mater Creatoris, Mother of the Creator yan. Ngayon, Mother of the Creator. Forward ko din to kay Brother Wendell at kay Padre. Oh. Wala pa siyang sagot. Sana, kung available sana si Brother Wendell. Nandiyan naman, nandiyan naman. Sir, baka alam ni Brother Tata pala. Si Brother Wendell lang, nandiyan kasi Brother Wendell. Nandiyan pa rin, hindi nagtinig yan. Brother Ben. Nakatulog. At saka ito si ba't ngayon ka lang pumasok? Hanggang 10:00 lang kami, ngayon ka pa pumasok? Okay lang yan ba dyan daw? Wala naman kaming pasok ngayon bukas. Sige, so... pero ako, pwede na kung ano tayo? May program ako madaling araw. Ayaw nga pala. Bro, Brother na kasi wala si Brother Wendell, baka pwede mo pong masagot. Ito na lang. Ang gawin na lang natin ganito. Natin yung programa. Ako moderator.
natin yung programa. John Remiras, dyan ka lang. Babalikan kita. Lang namin, tapos balikan kita. Dyan ka lang, huwag kang alis dyan. Pero bro Jando, magdamit siya bro Jando, magdamit siya kasi pangit. Saksi ni Jehovah to, walang damit sa harap ng camera. Ano ba naman? Oo. Magdamit ka brother kasi for the sake of ano ba tawag dyan. Kasi pangit na. Ano to? Yes bro, very live ito bro. Live pala to. Ano brother, Jandre? Oo. Hindi niya alam na. Religious program to, bro. Magdamit ka. Ang sabi ko, dyan ka lang. Umalis siya dahil live pala to. Takot. Ala ka pala eh. Brother Jando, may makipag-debate. Siguro. Mother of Creator, meaning ng term, Mater Creatoris. yes. Si Brother baka alam niya kung explain. Brother Ta, Mater Creatoris? kaya mo explain yung Brother Ta? Wala ko Uy, yung ready. dumating ng Brother Fidel. aking prinsesa. Sabi dito, Mater Creatoris, Mother of our Creator. Oh. Tapos Ang sabi dito, Mater Creatoris, Mother of Creator, the customary and imposing half-figure representation of mother and child is resting on a bank of clouds. So, para Katolik naman siya, no, wala namang sinabi dito na, sige, tingnan natin yung ano nito. Sige na, para lang may idea tayo. So, ito ay the customary and imposing half-figure representation of mother and child. Ibig sabihin, nating Inang Birhen Maria at si Panginoong Jesucristo is resting on a bank of clouds. Mary holding a scepter. The Christ child, the whole of the universe. So yan ang ang hawak-hawak nila, si Mother Mary scepter, while si Jesus Christ ay ang universe. The halo shaped inscription over Christ's head says he sustains everything through his mighty word. Hebrews 2. Jesus Christ is hailed by the two figures kneeling at his feet. Saint Paul on the left proclaims, so whoever is in Christ is a new creation. 2 Corinthians 5:17, King David expresses the despair and longing of the King David expresses longing of the Old Testament ad nihilum reductus sum et nisive, Psalm 72. I am nobody and did not even know it. The sentiment of nothingness of the Old Testament is overcome by the reality of being a new creation in Christ. What is Mary's place in all of this? Exclaims with Ecclesiastes, he who created me has designed to dwell in my womb. So, walang sinabi dito kung ano ba to, or tingnan natin kung ito ba ay simbahan din. Brother John Ray. Yes, Meron din pong nag-message sa akin yung mata naman, yung mata lang mismo doon sa isang simbahan. Sabi, Catholic Church, sabi ni Father, yun daw mata is symbol daw yun ng Holy Trinity. Yes, ang eyeing God yan, yung mata, no? Pero may mata din na ginagamit ng mga occultism din. No, alam mo naman ang demonyo, yan gaya-gaya parang unggoy, kaya nga tinawag yan na the ape of God, ang demonyo, kasi kung ano ang mga signs na ginagamit ng God, ginagamit din ng demonyo. Pero ingat din tayo, pero sa na ito, wala namang nasabi na occult yata yan. Tingin ko wala naman. Mater create, ito talaga yung niya, ora pro nobis. Mater, parehas talaga dito yung dito, yung anyang So, tingnan natin pasiguro lang natin, wala kasi si Bro Wendell, no? Talaga siya sa Catholic talaga siya na walang sinabi na ito ay walang ora pro nobis, Christ, the light of the nations. Pero ganito, ibalik na lang siguro yung pagtanong bukas pag nandyan na si Brother Wendell. Brother John Ray, tatawagan ko mamaya si tong saksi na to Diyan ka lang kung sakali na hindi siya umalis,
Ikaw yung humarap dito. Ako Ako mag-moderate. Hindi, ikaw yung Sige. humarap. Ako lang yung magre-record Sige, lang sige, kami. sige. Sige. Magre-record lang kami. Ikaw yung humarap. Kinggan natin to. Kasi Sige. Yan, maganda yan kasi wala naman akong gawa. Wala naman akong gagawin ngayon eh. sana nga hindi siya matakot sa'yo. Okay. At lagpas na po tayo. Very extend na po yung ating programa. At in behalf na lang sa buong team ng Punto por Punto. No? Maraming salamat po unang-una sa Panginoon na back up po ng ating programa kaya tayo tumagal at lumaki ng ganito. Sa lahat po ng mga subscribers namin sa aming mga channels, sa katotohanan natin pag-usapan, Mr. Curious Catholic, 721 Catholic, Kaabag sa Simbahan, Pagsisiwalat ng Katotohanan, Pananampalataya at Katwiran, Brother Wendell Talibong, Punto por Punto, Kenneth Bustamante, Factbusters PH, Puro Kamatuuran, yung aming mga YouTube channel. Thank you po sa mga nag-subscribe at sumuporta sa bawat isa sa amin. Family 721 Catholic, thank you. Sa mga Punto por Punto supporters, mga sumuporta sa bawat isa sa amin, kay Brother Angel, Brother Tata, Brother Wendell, Brother Kenneth, Brother Romel Palma, Brother Aljan Bagatnan, Brother Junre, Brother sino pa, hindi ko na pa nabanggit, no? Sa lahat ng sumuporta, thank you po. Naway wag po kayong magsawa na manood at sumabay sa aming mga programa. Tandaan niyo hindi lang kami nagla-live sa Punto por Punto. Meron din kaming mga sarili naming programa na sa amin lang channel mapapanood. Abangan nyo po yan. Sundan nyo po sana palagi yan. And then, Ate Edna, sa PESMA Plus, no, na nagbigay sa akin ng Where is the Sun? Thank you din po sa PESMA Plus. At paki-subscribe din po yung kanilang channel. At saka, Ate Edna, closing prayer tayo, Ted, na 10:24 na, Ted, na